Nagsimula ang laban sa gitna ng masiglang hiyawan mula sa mga manonood. Nanalo si Chao Wuji sa unang round kung saan ang kanyang kalaban ay nakalaban ang dating marathon runner na si Jin Jia. Dahil si Jin Jia ay nakatakbo rin ng marathon, ang kanyang estratehiya ay pahinain ang tibay ni Chao Wuji. Gayunpaman, maganda ang mga pangarap, malupit ang mga mitin. Sa isang suntok lang, agad siyang napatay. Bago pa man makaupo ang mga manonood, tapos na ang laban. Sa puntong ito, mayabang pa ring inanunsyo ni Chao Wuji, susunod. Sa ikalawang round, nakalaban ng kanyang kalaban ang dating wrestler na si Jing Shai. Ang kanyang plano ay tapusin ang laban gamit ang isang takedown, kaya una siyang nag-takedown ng mahina. Gayunpaman, isang mahinang suntok ang ibinuhos ni Jing Shai sa kanyang panga, dahilan para dumura siya ng kalahating libra ng dugo. Natigilan ang mga kalahok sa manonood. Para masiguro ang tagumpay, ipinadala ni Kojong Dagan si Huang Rizu, isang dating karateka na kilala sa kanyang pambihirang paglaban at kilala sa mga nakababatang kalahok bilang Iang Immortal. Ang plano niya ay samantalahin ang resistensya ni Huang Rizu upang talunin si Jia Qiwu. Tila perpekto ang plano, ngunit isang malakas na suntok ang pinatamaan ni Jia Qiwu kay Huang Rizu na agad na nabali ang kanyang mga tadyang at ipinadala siya sa isang orthopedic clinic para sa paggamot. Maging ang mga reporter sa pinangyarihan ay nagreklamo na wala sa mga mandirigma ang nakatagal ng higit sa 3 segundo. Kaya, sa gitna ng mga inggit na titig ng mga tao, pinaalis si Huang Rizu. Nagsimula ang ika-4 na laban. Ang kanyang kalaban ay si Judo Master Pyo Ki-hong, ang pinakamalakas sa 5. Ang kanyang estratehiya ay tapusin ang laban gamit ang mga suntok sa lupa. Sa pambungad na kampana, nanguna siya, nagsagawa ng isang mababang slide at isang death roll na naglalayong hawakan ang bukong-bukong ni Jay Wuji at I-lock siya gamit ang kanyang mga paa at kamay. Gayunpaman, umatras lang si Jay Wuji at sumipa para lamang matumba sa lupa ng mga Pokemon. Sinamantala ng 5 nakamotorsiklo ang pagkakataon, sinakyan ang kanilang mga kalaban at pinakawalan ang isang mabangis na pag-atake. Gayunpaman, ipinakita ng Pokemon Gihon ang kanyang pinakamalaking lakas. Matapos umiwas sa atake, mabilis siyang tumayo at hinawakan si Qiwu. Sa pamamagitan ng isang malakas na pagtulak, inihagis niya si Qiwu sa lupa, sinubukang mag-triangle lock. Gayunpaman, ikinulong din ni Jay Wuji ang sarili na nag-iwan sa Pokemon Gihon na walang kapangyarihang lumaban. Kaya't binago niya ang kanyang estratehiya at sinakyan si Chiwuja. Hindi inaasahan, sinalubong siya ni Chei Uga nang sumuntok siya. Nakaiwas siya at mabilis na sumuntok si Chei Uga. Hinawakan niya ang leeg ng kanyang kalaban at nagsagawa ng isang purong kahuna triangle lock. Kahit gaano pa kahirap ang pagpupumiglas ni Kahuna, kahit may humila sa kanya pataas, hindi siya makakawala. Sa wakas, nalock siya sa pwesto ni Chei Uga, dahilan para mawalan siya ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa puntong ito, napanatili ni Chiwuja na nanalo na ng 4 na magkakasunod na laban, ang kanyang matibay na espiritu sa pakikipaglaban. Galit na galit ang gun instructor. Sa wakas, nagsimula na ang ika-5 laban. Ang kalaban ay si Joy Shadow, isang 300-pound na mabangis at isang malakas na figura. Gayunpaman, sa sandaling ito, tanging panalangin lamang ang nagawa ni Zhang Yongji na manalo ang amo ni Chei. Maging si John Wiman at ang kanyang mga kasamahan sa madla ay nag-aalala. Sa ika-4 na laban, tila naubos na ang lakas ni Jay. Umaasa na lang sila na hindi siya matatalo ng husto. Sa puntong ito, naglunsad si Jay ng isang mabangis na pag-atake, habang madaling naiwasan ito ni Chiwuja. Sa kabila ng kanyang mabangis na mga pag-atake, hindi naabot ni Jay si Chiwuja. Sa halip, sinuntok siya ni Chiwuja sa atay, na nag-iwan sa kanya na nanginginig ang buong katawan. Nang makita ito, naglunsad si Jay ng isang mabilis na kontra-atake, na napilitan si Jay na umatras at magdepensa. Gayunpaman, ang mga pag-atake ni Chiwuja ay napakabilis, na tuluyang sumira sa kanyang mga depensa. Nagtamo siya ng matinding suntok sa ulo, ginamit si Chiwuja bilang punching bag, at hinampas pa siya mula sa gitna ng ring patungo sa hawla sa sulok. Simpleng depensa lamang ang nagawa ni Jay. Naalala niya ang kanyang reputasyon bilang isang master ng underworld. Kahit ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay hindi nakayanan ang 10 galaw niya. Maging si Coach Chen ay nagsabing kaya niyang makipagkumpetensya sa mga profesional na mandirigma. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng isang walang kwentang tao ngayon. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit. Atake siya ng walang ingat. Hinawakan niya ang ulo ni Jay Wood gamit ang isang kamay at inilabas ang 2 daliri gamit ang isa pa. Isa pang lalaki, na determinadong bulagin siya, ang humawak sa kanyang mga daliri at pinilipit ang mga ito, dahilan para mapasigaw ang mataba na gangster na parang kinatay na baboy. Itinigil ng referee ang laban at binawasan ng puntos ang score ni Chase Wood. Walang pakialam si Chai Wu, ngunit galit na galit siya sa mga taktikang palihim na ginagamit nila noong laban, kaya nagpasya siyang maghain ng nilagang baboy. Nagsimulang makaramdam ng takot si Chai Wu, at dahil sa takot, nagsimula siyang lumaban. Mabagal siyang sumuntok, ngunit napigilan ni Chao Wuji ang kanyang braso at pagkatapos ay nagbigay ng isang malakas na suntok sa atay. Pero hindi ito sapat. Naglunsad siya ng isa pang baliw na atake, ngunit nanatiling hindi natatalo si Choi Ji-do. Kahit nagawin niya, walang humpay niya itong inatake hanggang sa bumagsak ang matabang lalaki. Sa sandaling yon, si Tui Shido, na nasa depensa pa rin, ay biglang napagtanto na ang isang kilalang gangster ay natatakot sa maliit na gangster na ito. Hindi ito matiis. Iniwan niya ang kanyang depensa at nagpa siyang gumanti. Sa kasamaang palad, walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Jay. Habang gulat na nakatitig sa kanya si Tui Shido, isang malakas na suntok ang ginawa ni Chai Wujir sa mukha, na agad na nagpatumba sa matatabang lalaking may bigat na British pounds sterling 300.
Sa puntong ito, nakatayo si Chaewoo ng matangkad sa arena, isang higante na nag-iwan sa mga manonood at sa pinuno ng guild, si Stunt J, sa alikabo. Habang inihatid pa uwi si Chachito para sa hapunan, hindi inaasahang nagtagumpay si Poja. Habang nag-post ng tagumpay si Jawaja, naghiyawan ang mga manonood. Kahit noon, tulala pa rin si Jangya. Nang makita niya siya, habang ipinagdiriwang ng lahat ang tagumpay ni Chaeyozi, sa wakas ay naisip ni Jayang na ipahayag ang mga resulta. Biglang may narinig na boses. Ito ay boses ng isa pang instruktor, si Panda Jin. Sinabi niya na ang tagumpay ni Chaeyozi ay puro swerte dahil minamaliit niya si Shahuji at hinayaan itong samantalahin. Hindi na siya magiging ganito kaswerte sa susunod. Pagkatapos ay sinimulan ng host ang laban. Kinapanayam ni Sung Lee si Chaewoo tungkol sa kanyang mga refleksyon pagkatapos ng laban, ngunit hindi inaasahang nagbigay ng komento si Chaewoo. Tinanong niya si Jayang kung may oras pa ba siya para i-broadcast ang laban. Dahil sa pakiramdam na pag-aaksaya lang ng oras ang mga commercial break, iminungkahi niya ang isang friendly match kasama ang kampiyon na si Hyundai Jin para ipaalam sa mentor kung ang kanyang panalo ay tunay na swerte lamang. Ano ang dapat gawin ni Hansen matapos marinig ang mga salita ni Chaeyozi? Kaya agad niya itong hinamon. Sa sandaling ito, palihim na nagalak si Zhang Yongji, ang presidente ng Rasu Fighting Club at ang tagapag-ayos ng mga qualifying round. Matagal na niyang gustong mawala ang hindi mapigilang si Chaeyozi, kaya inaprubahan niya ang espesyal na laban na ito. Gumamit ang laban ng mga patakaran sa full contact fighting, kung saan ang bawat round ay tumatagal ng 2 tandang bawas 3 minuto, ibig sabihin ay walang bisa ang anumang pag-atake. Nagsimula ang laban sa gitna ng hiyawan mula sa mga manonood. Pag-akyat pa lang ni Xian Dianjian sa entablado, pinayuhan niya si Chaeyozi na pigilan ang kanyang kayabangan. Gayunpaman, sarkastiko na sinabi ni Chaeyozi kay Xian Dianjian na ang pag-aalala tungkol sa pagkabuwal ng kanyang mga ngipin ang pinakamahalagang bagay. Ikinagalit ito ni Xian Dianjian na nagpa siyang turuan si Chaeyozi ng leksyon mula sa simula. Tumulog ang kampana at sumuntok si Xian Dianjian. Napilitan si Zujia na ipagtanggol ang sarili, sumugod siya, hinawakan ang binti ni Zujia at na-corner ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Wujia gamit ang kanyang kaliwang kamay na pinilit siyang magdepensa. Sa sandaling ito, nakakita ng pagkakataon si Modern Yuan. Nang ihagis si Zujia sa lupa mula sa ibabaw ng ring at pagkatapos ay inatake ang kanyang katawan. Ipinagpatuloy ni Wujia ang kanyang pag-atake, ngunit nilimitahan ng kanyang depensa ang bisa ng Modern Yuan. Pagkatapos ng mga pag-ataking ito, binago ni Sohanjin ang kanyang taktika, hinawakan ang mga kamay at ulo ni Zujia, pinilipit ang kanyang katawan, balak siyang isuko gamit ang isang jiu-jitsu armbar. Gayunpaman, nagulat si Modern Yuan nang malaman na na-master na ni Wujia ang pamamaraan ng paglaya mula sa isang armbar. Sinamantala ni Wujia ang pagkakataong makalaya, naghandang atakihin siya gamit ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, nabuhay si Modern Yuan. Sa kanyang katayuan bilang kampiyon, muli siyang gumamit ng isang nakamamatay na sipa ng bunting ng jiu-jitsu na ihagis si Zujia sa lupa. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon at nagpatuloy sa pag-atake mula sa itaas. Ngunit hindi nagpatalo si Zujia, agad na nakipagbuno kay Han Handeren na pumigil kay Shahuji sa pag-atake. Gayunpaman, ang isang kampiyon ay isang kampiyon, ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa iba pang mga trainee. Kung mawala ka sa mga pagpigil at naglunsad ng isa pang nakamount na pag-atake kay Zujia, kahit na sinuntok ang kanyang mga depensa, na tinamaan siya ng diretsyo sa ulo. Tiwala si Xanderen na ang isang suntok na ito ay magpapabagsak kay Zujia. Gayunpaman, sa susunod na segundo, inilantad ni Xanderen ang kanyang tunay na kulay. Tila hindi natitinag si Javaja, habang ang galit na si Era Jen ay nagpa siyang palakasin ang kanyang mga pag-atake. Isa pang round. Sa kasamaang palad, tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng laban. Muntik nang tumama ang kamao ni Agent Pond sa mukha ni Church King. Nalulungkot, wala siyang ibang nagawa kundi ang umamin. Mukhang nataranta si Chevrolet Rogia sa round, ginagamit ang oras ng pahinga para planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Ganito rin ang ginagawa ng kanyang kalaban, si Hyundai Jen. Napagtanto niyang napakalakas ng katatagan ni Jay. Gayunpaman, nagpayo ang coach ni Jay na mag-ingat, naniniwalang kahit ang pagkatalo sa kampiyon ay inaasahan, at hinikayat si Jay Wooji na huwag makaramdam ng pressure. Gayunpaman, walang balak na matalo si Jay Wooji dahil may plano siyang nasa isip. Tumunog ang kampana para sa ikalawang round, hudyat ng pagsisimula ng isa pang round ng palitan ng puntos. Ano ang sinabi mo? Nagpa siya si Hyundai Jen na unang sumugod, umiwas, pagkatapos ay gumanti, at sinubukang mag-takedown ng mababa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nabigo siya. Inaasahan na ni Woojayan ang susunod na gagawin ni Dai Kyung at tumalon pabalik upang harangan ito. Nakita ni Hyundai Jen na malubha ang sitwasyon, agad siyang umatras na lumikha ng hindi inaasahang distansya. Hindi man lang nila maintindihan ang kontra-intelihensya. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang estratehiya ni Dai Kyung. Naglunsad siya ng isa pang mababang antas na atake, ngunit hinarangan ito ng lalaki gamit ang isang backflip at isang malakas na suntok sa mukha. Natuwa ang mga manonood sa atake at sandaling nagulat si Hyundai Jen. Sinamantala ni Woojayan ang pagkakataon at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na nagpakawala sa kanya ng lakas. Nagpakawala rin siya ng isang malawak na sipa na halos magpatumba kay Jen. Sa panonood kay Shea Wujia sa tapat niya, naramdaman ni Hyundai Jen na isa siyang ganap na hindi makatotohanang mandirigma. Bigla, narinig ng amateur na mandirigma ang mga manonood sa likuran niya na nagpahayag ng kanilang pagtutol kay Hyundai Jen.
Pakiramdam nila ay hindi niya kayang talunin ang isang amateur at hindi karapat-dapat na maging kampiyon. Nang marinig ang pagtutol ng mga manonood, huminga ng malalim si Zugin at nagpa siyang subukan ang isa pang takedown. Sa pagkakataong ito, alam niyang gagamit din si Chai Wujie ng back jump at pin, ngunit hinintay niya ang sandaling iyon. Agad siyang naghagis ng kaliwang jab, ngunit naiwasan ito ni Jay Wood at mabilis na naghatid si Hyundai Jian ng diretsong kanang jab. Nang dumampi ang kanyang kamao sa pisngi ni Jay Wood, hindi inaasahan. Gamit ang momentum ng suntok, umikot siya at nagpakawala ng umiikot na sipa na nabali ang tadyang ni Dagan.